ating pong punong tagapag. Ating dakilain at sambahin, ang Panginoo'y butihin, ialay mga awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Kalinsabay ng paninimula ng ating banal na misa sa bagong araw na dulot sa atin ng ating Panginoon, hikayatin natin at hilingin natin ang paghilom ng ating mga damdamin mula sa nakaraang sugat. Mula sa ating mga karamdaman, hilingin natin na tayo pagalingin niya at hilumin sa ating mga karamdamang pangkatawan, maisipan at damdamin. Idulog natin ngayon sa banal na misa ito ang ating mga bawat kahilingan, lalo-lalo na mga nagpadala ng kanilang mensahe sa ating online mass, sa ating healing mass dito sa Veritas. Sa mga nagpadala ng mga text messages po nila upang humiling ng pagpapagaling, hindi lamang sa kanilang pansariling karamdaman, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at pinangakuhang ipanalangin. Idulog po natin lahat ng ito sa ating banal na misa ngayong umagang ito. Ipagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng kagalingan na dulot ng ginawa niyang halimbawa sa ating ebanghelyo ngayon, na ang bawat lumalapit sa ating mahal na Panginoon ay pinagagaling niya. Pinanunumbalik ang kanilang sigla, pinanunumbalik ang sigla ng kanilang katawan upang manumbalik din ang sigla ng kanilang pananalig at pananampalataya. Ating simulan ang ating pagdiriwang na may pagsisisi at paglilinis sa ating mga sariling mga pagkukulang, pagmamalabis at nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan na hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kalinang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan, ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at nilob naman ng Panginoon na magtatagumpay siya para sa Israel. Alam ninyong ito at inyo pang ipinagdiwang, bakit ninyo siya papatayin, gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari,
ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari, at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, magapunan, o kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talahaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat sa iyo, ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipol man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga ginigilo ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakapagtataka na hindi ba dapat mas kailangan makilala si Jesus? Subalit gano'n na lamang ang kababaang loob ng ating Panginoon. Nang dahil sa kanyang kababaang loob, hindi dahil gusto niyang sarilinin ang kanyang kaluwalhatian, kaya ayaw niyang ipasabi kung sino siya sa mga taong pinapapagaling niya, sa mga masasamang espiritong pinapalayas niya. Una-una mga kapatid, ang issue natin dito ay maging ang mga masasamang espiritu, kinikilala nila si Jesus bilang makapangyarihan. At dahil sa kanyang mga gawain, pagganap, pagpapanibago ng kalusugan, pagpapagaling sa mga may sakit, naging bantog ang kanyang pangalan. Ngunit bakit ayaw niyang makilala siya ng marami? Mga kapatid, it is quite also dangerous sometimes for Christ na makilala siya sa maling paraan. Di ba? Kasi dahil ayaw niyang makilala siya dahil sa takot ng mga tao, dahil sa kanyang kagitla-gitla at kabigha-bighaning pamamaraan. Oo, may kasabihan po tayo, matakot ka sa Diyos. Yun nga mga kapatid, di ba? Sinasabi, dapat tayo matakot sa Diyos. Ang tanong ko ay,
kailangan ba talaga natin matakot sa Diyos? O kailangan mapaigting at mapalalim ang ating tiwala sa Diyos? Sometimes we use terms. Sometimes we use katulad ng matakot ka sa Diyos. Pero ang tunay na kahulugan nito ay hindi dahil dapat matakot ka sa Diyos. Mas lalo mo dapat siyang kilanlin. Mas lalo dapat nilalapit mo ang sarili mo. Huwag mo siyang lalayuan. Kasi pag sinabi mo may takot ka sa Diyos, lalayo ka. Iiwasan mo ang Diyos. Pero ang salitang may takot ka sa Diyos, hindi yun ang kahulugan nito, kundi kailangang matakot ka o hindi kailangang magkaroon ka ng tamang pamamaraan ng paglapit sa Kanya. O maaring sabihin din natin, kaya kami takot sa Diyos dahil nga para may iwasan mo ang magkamalit magkasala sa mata niya. Doon tayo sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya dahil ayaw niyang makilala siya sa maring pamamaraan. Ayaw niyang makilala siya sa limitadong pamamaraan. Ayaw niyang makilala siya dahil siya ay kinakatakutan ng masamang espiritu. Ayaw niyang makilala siya dahil ayaw niyang matakot sa Kanya. Gusto niyang marahil na lalong lumapit ang mga dumaragsang mga may sakit sa Kanya dahil siya yung nalalapitan. Hindi ba? May punto naman ang ating Panginoon. Ano ba pagkakaiba, mga kapatid, ng mga taong inaalihan ng demonyo? Ano ba pagkakaiba ng mga taong may sakit? Ano ba pagkakaiba nila? Ang mga taong may ketong? Mga taong makasalanan? Mga kapatid, lahat pong yan, iisa lang po ang nararamdaman. Sila ay iniiwasan, napag-iiwanan, at nilalayuan. Christ came to bring back these people. He wanted to gather them, to restore them back to the community. Kaya ganun na lamang ang kanyang layunin kaya unang ginagawa ay pinagagaling niya. Iba't ibang mga uri tayo ng karamdaman. Karamdaman ng katawan, karamdaman ng kalooban, karamdaman ng isipan, kamalayan. Lahat ng ito, pinanunumbalik ni Jesus ang ating sigla. Pinanunumbalik niya ang sigla na yung isipan para lalo lumalim ang iyong pangunawa. Dahil higit sa atin pangunawa ang kanyang pamamaraan. Pinanunumbalik niyang sigla ng ating damdamin sapagkat yun na lamang ang tulay natin mula sa ating pagkatao patungo sa Diyos. Dahil ang Panginoon natin, ipinararamdam niya sa atin ang kanyang presensya. At pangatlo, pinanunumbalik niyang sigla ng ating katawan. Sapagkat kung hindi masigla yung katawan, mga kapatid, ibig sabihin, nakaratay ka lamang. You are immobilized. Yan ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoon. Ang una ay ang kanyang pagkapangyarihan magpagaling, magpanumbalik ng sigla. At hindi lang pagmanumbalik ng sigla ng ating isipan, kamalayan, puso't damdamin at ang ating katawan, kundi pinanunumbalik din niya tayo mula sa ating pagkakawalay sa kanyang pamilya. Pagkawalay sa lipunan na itinalaga niya, na binuo niya. Yan ang purpose ng ating Panginoon. Kaya ganoon na lamang ang kanyang layunin, mga kapatid. Pero bakit parang sa ating ebanghelyo umiiwas siya? Umiiwas siya sa maraming taong dumaragsa. Nagpahanda siya ng bangka. Umiiwas din siya na makilala siya. Ganun ba karamot ang Diyos? Mga kapatid, hindi naging maramot ang Diyos. Marahil ayaw niyang biglaan, ayaw niyang pabigla-bigla, pabugso-bugso. Gusto niya, planado ang lahat. Maayos, isinaayos niya. Dahil upang namnamin ng mga taong tumatanggap ng kanyang pagpapalo ng pagpapagaling. Well, sometimes, are reactions, no? O, tingnan mo, mga kapatid, kaya ngayon, sinimulan natin yung ating pag-unawa sa tang may takot sa Diyos, eh. Baka naman magitla sila, mabigla sila. Ganun na lamang katalino at kahusay ang ating Panginoon. Marunong ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nauunawaan niya ang ating damdamin. We are so reactive. Dahil sa takot ng mga masasamang espiritu, baka magsilbing takot na rin natin sa Kanya. O mga taong nakasaksi ng Kanyang pagpapagaling, pagpapalaya sa masamang espiritu, matakot din sila sa Kanya. Magigitla sila. Then if ganun ang mangyayari, lalong maiiwasan nila si Kristo. Hindi dahil sa Kanyang katangiang magpagaling o layuning magpagaling, kundi sa kanyang tindi ng kanyang kapangyarihan na hindi maarok o maabot ng ating pangunawa. Hindi maunawaan ng ating damdamin at hindi matanggap ng ating katawan.
Christ has His own ways. He's so unconventional. He's way ahead of us. Pero ganun na lamang ang kanyang layunin na pahupain muna tayo. No? At ang paghupa, mga kapatid, hindi ba yan ay pamamaraan ng paghilom? Isaling kakayahan ng Panginoon natin na pahupain ang ating nararamdaman. Para bang sinasabi niya, tumahan ka muna. Nabibigla ka yata. Kapatid, kamangha-mangha ang ating Panginoon. Kagit-lagit lang kanyang gawain. Kamangha-mangha ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan. Pero, pinahuhupa niya ang ating nararamdaman para na ngayon, parang sa gayon ay may hinahon nating matanggap. Gusto niya, sakto lang. Kailangan huminahon muna tayo. Pinahihinahon niya sa kanyang pamamaraan ang ating mga damdamin, isipan at katawan upang tayo ay umayon sa kanyang pamamaraan upang sa gayon maunawan natin, maarok natin, maunawa at maintindihan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Christ is really unconventional. More than any other person in this life, we should be the one who will understand Him. And yun ang gusto niya sa atin. Bakit? Kasi nauna siya umunawa sa atin. Gusto niya masalubong natin siya. Gusto niya magkatapat. Gusto niya magkaugnay tayo. Kaya pinahuhupa niya. Pinahihilom niya. Pinahihinahon niya ang ating damdamin. Hindi ba? Pagpapagaling din ito at papanumbalik ng ating kalusugan. Kailangan natin ang damdamin nating humuhupa, umuunawa, at mahinahon. Pinagagaling ka niya. Pinagiginhawa ka niya. Kaya, ikaw naman kapatid, huwag kang agresibo. No? Dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang. Relax ka lang. To relax is not only to take a rest. To relax is wait for a while. Huminahon ka. Nandyan ang Diyos. Panatag ka dapat upang sa gayon ay mas lalong maunawaan ang biyaya ng kagalingang bigay niya at dulot niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak at ating sabihin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin mo kami at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon na palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso. Bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng may sakit, naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisay nawa sila ng mapagpagaling ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maihayag sa lahat ang mabuting balita ng kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang maihahandog sa'yo
Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan sa kagandahang loob, narito ang aming may aalay mula sa lupa't buo na aming paggawa. Ang tinapay na ito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan sa kagandahang loob, narito ang aming may aalay mula sa aras ng ubos at buo na aming paggawang alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sige magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, Sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Panginoong Hesus, Senyor Santo Niño, aming Diyos at tagapagligtas, pinili mong magpakumbaba at magkatawang gawin mo po na ang aming mga puso ay mapuspos ng iyong espiritu upang gaya ng mga batang kinalugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payak, mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa kalooban ng Ama sa langit. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at pagkatao. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Amen. Patuloy po natin idulog sa ating banal na misa ngayon sa ating Healing Mass sa Veritas, lalo na sa maghapong ito ng araw ng Huwebes, ang ating mga kahilingan, ang ating pansariling intensyon, ang ating para sa ating mga kapatid na nakaratay sa banig ng karamdaman, para sa mga minamahal nating mga kaluluwa sa purgatorio at sa bawat kahilingan ng bawat pamilya na dumudulog ngayon at nakikibahagi sa ating banal na misang ito. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalingang dulot ng pagmamahal ni Kristo, humain na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos.
Mga minamahal ko mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at lulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal ng pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo
proceda tritui, prestet fides, supplementum sensu, defectui, genitori, genitoque, lauset jubilatio, saluso, nor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti, aburtroque comparsit, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestetis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis sanguinis tui rex sacra mysteria venerare, et redemptionis tui fructum, in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na tao at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo amang aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving